Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay March 26, 2024 at ngayon po ay Martes Santo. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa aklat ni Propeta Isaías chapter 49 verses 1 to 6. Makinig kayo, mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang. At tinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso, na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayunmay, itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya, upang tipunin ang nangalat ng mga Israelita, at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan, sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng bansa, upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo ng Martes Santo. At napapatuloy po tayo sa mga huling araw ng ating Panginoong Hesukristo nung siya po ay naririto pa sa lupa. Itong ating ginugunita sa loob ng linggong ito, ang kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. At ito po, kumaga kahapon ay yung kanya pong huling araw sa labas ng Jerusalem. Bago po siya pumasok sa Jerusalem, siya po ay nanatili sa tahanan nila Marta, Maria at Lazaro, at doon po ay narinig natin yung pag-aasikaso, paglalagay ng pabango kay Jesus doon sa tahanan nila Marta, Maria at Lazaro. At ngayon naman ay yung puntong ito na maririnig natin sa bahaging ito, yung mula sa propesiya ni Isaías na ang isang lingkod ng Panginoon na isinugo, bago pa ipinanganak, sabi dito ay isinugo na upang tipunin ang lahat ng mga nagkawatak-watak ng mga bayan, ng mga tao ng Israel. At ito ang lingkod na dadakilain ng mga tao, bagamat sa umpisa parang nabigo o mabibigo, pero tanging ang Panginoon na po ang bahala sa lahat. Parang ipinagkakatiwala na sa Panginoon, at anuman ang kanya pong nakayanan, anuman ang kanyang naibigay, Panginoon na ang bahalang magpuno ng lahat ng ito. Basta lang po, pinapahayag ni Propeta Isaías na sinikap niya na gampanan at sundin ang lahat ng ipinag-uutos sa kanya at pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Ito po yung ating patuloy na pinagninilayan. Sa umpisa, pakiramdam natin, pwedeng bigo tayo, kasi maganda po yung bahagi dito na sinabi, ako'y nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayunman, itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. So, nawa magdulot ito sa atin ng inspirasyon na magpatuloy. Maabot talaga sa punto na parang wala tayong nakikitang resulta, na kasi gusto natin agaran, na nakikita na nagkakaroon ng magandang epekto tayo sa ating kapwa. Kapag tumutulong tayo, gusto natin tumitingin sila agad, pero hindi ganoon ang nagiging proseso. Kundi
Pero no, sabi ko nga po, kahit na mayroong mga ganun na feeling natin, failure tayo, feeling natin di tayo nagtatagumpay, tuloy lang. No? Tuloy lang natin ang paggawa ng mabuti sa tao, tuloy lang tayo sa pagiging mabuti, no? Lalong-lalo na yung pananatili natin na maging mabuti kahit na may mga tao na mismong malalapit sa atin ang nagpapahina ng ating kalooban o kaya nagdi-discourage sa atin, no, na magpatuloy. Pero mas piliin natin na magtiwala sa Panginoon, siya na po ang bahala. Kasi hindi naman talaga natin ito gawain, ito ay gawain ng Panginoon. Tayo po ay ginagamit lamang na maging instrumento na maihatid ang kanyang mensahe. At nasa tao na po yon kung paano siya tutugon. Patuloy nawa tayong manalangin at magdasal para sa ikabubuti ng lahat. Muli po, isang magandang araw sa inyo ng Martes Santo.